Pisces, hello. Welcome dito sa second week of December reading mo. Hello, I'm Purple Teen sa mga bago dito at pati sa mga datihan na rin. Thank you so much dun sa mga matagal na nating subscribers, mga laging sumusubaybay. At para naman sa mga bago dito, kung gusto niyo maging updated sa ating mga readings, don't forget to subscribe sa ating YouTube at paki-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send lang po kayo ng PM or private message guys kung interesado kayo mag-avail or mag-inquire about my personal reading services. Take note, ang mga personal reading services po talaga ay may bayad kasi services po yan. Okay? And para naman sa mga gustong mag-avail ng mga free readings, usually ina-announce ko yan sa aking FB page. So, abang-abang kayo doon sa aking FB page ng mga announcement. Madalas po kasi yung mga free readings na yan ay ginagawa ko kapag nagla-live ako sa aking FB, YouTube, Instagram, or TikTok. Okay? Para sa link at details, hanapin nyo na lang, ilalagay ko sa description. And speaking of personal readings, meron akong limited time offer. 2024, 12 months na forecast po yan. So kung gusto niyo mag-avail, send lang po kayong PM sa aking FB page. Limited time only, limited slots only. Hanggang December 15 lang po ako tatanggap ng bookings about 2024 12 months forecast reading. So ayan, habol na kayo para sa mga gustong humabol at yung mga nag-avail na, maraming salamat sa pag-avail ninyo. Okay, Pisces, ito yung lucky day. Lucky numbers mo. Lucky day mo, pwede nyo i-rewind dito Pisces ha. Hindi ko na kasi uulitin. Lucky day mo, Friday, lucky numbers mo, 9, 28, 43, 38, 19, at saka 20. Gawin nyo lang bonus itong ating mga lucky numbers. Huwag kayong umasa lang sa lucky numbers, no? Reminder lang. Okay, totoo yun na may mga swerte, pero syempre kung talagang gusto mo, kung maghihintay ka lang na saswertihin ka nang wala kang ginagawa, syempre kailan pa yun, di ba? Tsansa lang naman yung swerte, ha? Wag sensitive, reminder lang yun, ha? Baka kasi porke nagbibigay ako ng mga lucky numbers, asa na lang kayo sa lucky number. Syempre, sabayan ninyo ng sipag at effort, o di ba, Pisces? So, yung mga surrounding energies mo, tignan na natin. May bouquet. Wow! Compliments from an admirer. Whether romantic man itong admiration, paghanga na nararamdaman sa'yo nito or hindi. Okay? May mga, marireceive kang compliments. Kung romantic admirer mo yan, makatanggap ka ng regalo, chocolates, flowers, etc. Okay. Pag naman to, yung mga tipong napapabilib mo, hindi romantic, o sabihin na natin na makaka-receive ka ng mga papuri nila, they will let you know na nabibilib sila sa iyo, natutuwa sila sa iyo, ina-admire ka nila. Yan ha, romantic man yan or hindi. May mag-express or magpapahiwatig na humahanga sila sa iyo. Bag, wow, something important. Matatanggap mo. Okay, kung hindi man ito bagay, pwedeng ito ay new job or increase sa sweldo. Wow. Magandang yan, simula, no? Kumbaga, magandang year-end na blessing. O, diba? Kung ikaw ay mapopromote or magkakaroon ng increase. Doing something risky, taking a chance. O, diba? Yung iba sa inyo dito, gagawa kayo ng daring move. Yung tipong, alam nyo, kahit na medyo delikado, makikipagsapalaran kayo. Susugal kayo dyan sa bagay na yan. Lalakasan ninyo yung loob ninyo, Psychic ability, trust your intuition. Pwedeng iba sa inyo dito, gifted. Sabihin na natin, kayo ay sensitive, nakaka-detect kayo ng mga bagay-bagay, nafe-feel ninyo yung mga energies, or pwedeng, usually kapag meron kayong naiisip, madalas tama kayo. Yan, yung mga ganyan. Kumbaga na, meron kayong
intuition or discernment pagdating sa mga bagay-bagay o kung may mga yung mga kutob-kutob ninyo, yan, madalas tumutugma, o di ba? And tingnan na natin tarot cards ninyo, Pisces. You have the King of Swords. Pwedeng you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So this is something na kailangan mong i-resolve. Pwedeng you are about to make a decision itong second week at mukhang napaka-importante nitong decision na gagawin mo. Kailangan kasi pag-isipan mong mabuti ito, Pisces. I-analyze mong mabuti, okay? So, it's best na gamitin mo yung iyong analytic approach pagdating dito sa bagay na ito instead yung emotions mo, okay? So, if ever na may gagawin ka mang action or decision, mas maganda na pairalin mo yung logic instead of emotion. Three of Swords. This is sadness. Hindi ko alam. Pagiging lonely or sad. Pwede nga iba sa inyo dito. You are suffering alone, in pain, nalulungkot, nasasaktan. Yun na nga. Parang hindi ko alam kung ano tong mangyayari or nangyari, Pisces, pero yan yung effect sa iyo, no, na parang tipong ikaw ay na heartbroken, nagsasuffer, nasasaktan. Hanged Man. May mga bagay, Pisces, na may bagay, hindi ko alam mga or meron, kung isa man ito. Meron kang realization itong second week na ang parang pinaka mensahe sa iyo or lesson na marirealize mo is may mga bagay na kailangan mong i-let go or bitiwan na lang. Okay, instead na pigilan mo, i-resist mo, hawakan mo ng mahigpit, may mga bagay na dapat bitiwan mo na lang ng kusa. Kumbaga, wag ipilit. Okay? This experience, kung naman itong makakaharap mo with the Hanged Man, will teach you something na parang may mga bagay na no matter what we do, wala tayong control. No, ibig sabihin, it's best na isurrender mo na lang yung bagay na iyan. Okay, Pisces, yan yung mapupulot mo dito kay Hanged Man ngayong second week. Okay, it could be something about a relationship. So, pwedeng this is, sabihin na natin, surrender mo na lang itong relationship na ito, itong person na ito. Kasi pwedeng, kahit na anong gawin mo, wala namang nangyari or mangyayari, no? May mga bagay na na hindi natin hawak yung, yung control. Okay? Okay, obviously, syempre, hindi natin hawak lahat. May mga bagay na isusurrender natin sa divine. At ito yun. At pwedeng may kinalaman siya about a loss, kung may nawala man sa iyo, whether this is a relationship, tao man yan or hindi, opportunity, etc. Ayan. Pero parang may nafe-feel ako, this is about letting go of a person or a relationship. Okay? Kumbaga, this is for the best. Kumbaga, this is a sacrifice na kailangan mong gawin. Okay. Ayun. So, when it comes to your love life, partnership man ito na business or romantic, ayan. Baka yun yung tinutukoy dyan na dapat mo nang i-let go or i-surrender.
Kumbaga, ikaw na yung magle-let go or magsa-sacrifice. Be lighthearted, finding out. So, may mga mukhang may ma-unveil or malalaman about your person. Ayan no, things coming to light. So, may mga bagay nang mabibigyan ng linaw dito when it comes to your love life, Pisces. Ayan. Meron ding mga bagay dito, Pisces, na kailangan mong mag-adapt, mag-adjust, or tanggapin yung mga changes. Adjustments, yung parang mga ganun. No? So, kailangan i-embrace mo itong mga pagbabago na to. Kasi once na may matanggap ka ritong revelation na yan, doon na magkakaroon ng kumbaga reveal moment, no? And then siguro yan, depende na lang kung paano mo tatanggapin yung mga bagay na yan, and itong mga changes na ito, for sure, mukhang may pagbabago dito sa relationship mo. Ayan, no, transformation, no? Maliwanag na merong mga pagbabago pagdating sa inyong dalawa o dito sa relationship ninyo. Pwedeng may mga nagbago na yung feelings dito, yung mga plano, yung iniisip. Basta merong malaking pagbabago. Okay, na kailangan mong tanggapin or kailangan mong mag-adjust dyan sa mga changes na yan. Okay? When it comes to your love life. So, pagdating sa closing message and advice para sa iyo, Pisces. It's up to you, Pisces. Depende na sa iyo. Yun yung sinasabi ng card mo. Ano ba tong tinutukoy dito? Kumbaga nakasalalay sa iyo yung mga bagay-bagay. Baka naman ito yun, yung sacrifice, yung letting go. Ikaw ang kumbaga magmumula sa iyo, depende pa rin sa iyo, Pisces. Ask for help from others. So, huwag kang mahiya, mag-hesitate, Pisces. Okay? Kung talagang kailangan mo ng assistance, kailangan mo man ng assistance ng mga loved ones, family, friends, or assistance ng iyong angels, do not hesitate na ikaw ay manghingi ng tulong sa mga times na kailangan mo. Okay, Pisces? Sana nagustuhan mo to. Thank you so much for being here. Take care and God bless.